Aling Giselle. Baka po pwede makautang sa inyo. Ayos lang naman anak. Basta ikaw, alam kong nagbabayad ka naman ng utang. Sabi ni Aling Giselle na ikinatuwa naman ni Jericho. Salamat po Aling Giselle. Ano bang gusto mong utangin anak? 2 Lucky May Chicken lang po. Para lang doon sa 2 pamangkin ko. Baka gusto mo samahan ng itlog? Hindi na po Aling Giselle. Baka wala po akong maibayad. Dumating ang asawa ni Aling Giselle na si Kenneth. Giselle, pautangan mo na naman yan? Diba 300 ang utang yan? 1 buwan na yang hindi nababayaran yun Matagal lang umuutang sa akin itong si Jericho. Nagbabayad naman siya. Ang sabi niya sa akin ay na-delay lang ang pasahod sa kanya sa construction. Sigurado ka bang mababayaran niya tayo? Nakalagay na nga dyan sa karatula sa may harap na bahal mangutang. Kaya mo nga inilagay yan dyan dahil ayaw mo nang magpautang, diba? Oo, ayoko nang magpautang. Pero exempted si Jericho dahil subok ko na siya. Ako, concern lang naman ako. Alam mo naman kakarampot na lang kinikita natin dito sa pagtitinda. Alam mo yan. Mahinahon ang tonong ni Kenneth. Hay, ano ka ba? Isinupot na ni Aling Giselle ang 2 Lucky May Chicken at ibinigay ito kay Jericho. Heto anak, pakainin mo na yung mga pamangkin mo roon. Salamat po Aling Giselle. Pasensya na po kung hindi ko agad nabayaran yung mga utang ko noong nakaraan. Nagbayad kasi ako ng bill sa tubig at saka kuryente Pero ngayong sahod ko po, pangako po, mababayaran ko na po talaga yun. Tss, ano ka ba? Sige na, wala namang problema sa akin. Maraming salamat po ulit. At saka umalis na si Jericho. Naiwan sa tindahan sina Aling Giselle at Kenneth. Kenneth naman, bakit mo naman pinaninig doon sa batang yung mga hinaing mo? Sana hinayaan mo man lang na makaalis. Nahiya tuloy yung bata. Anong bata-bata? Hindi na bata yun. Binata na yun. At saka, sinadya ko talagang iparinig sa kanya yon para mahiya na siya. Aminin mo na, kahit ikaw, ayaw mo nang pautangan niya si Jericho. At bakit ko naman siya hindi pauutangin? Nagbabayad ng utang niya. At saka, hindi ka ba naaawa? Inaalagaan niya yung 2 pamangkin niya dahil ang mga magulang ay nakulong dahil sa droga. Mabuti nga at hindi niya pinapabayaan. Kahit hindi niya responsibilidad, inako niya. Naawa rin naman ako. Ang akin lang naman Giselle, alam mong marami rin tayong bayarin. At saka, kakarampot lang ang kinikita natin dito sa sari-sari store dahil kinakain lahat ng mga anak mo yung mga chichirya dito. Kenneth, naalala mo ba noong pinalayas tayo ng mama mo dahil hindi niya ako tanggap? Di ba nagpakalayo-layo tayo at naghanap ng murang marerentahan? Ano nga ginagawa mo kapag hindi ka sumasahod sa trabaho? Di ba noong mga panahong yun nabubuhay lang tayo sa utang? Kung hindi dahil sa pangungutang natin, baka namatay na tayo sa gutom noon. O hindi kaya baka nagnakaw ka na para lang may maipakain sa akin na noon ay buntis. Oo na, sige na Giselle. Alam ko naman na walang masama sa pangungutang kung babayaran din naman. Sige na, ikaw na ang panalo. Hindi na ako makikialam dito sa negosyo mo. Magluto ka na lang doon, Kenneth. At ako ay magtitinda muna rito. Samantala, niluto na ni Jericho ang 2 instant noodles at pinagsaluhan nila ito ng 2 pamangkin na sina Joey at Taylor. Sina Joey at Taylor ay magkambal. Parehong 6 na taong gulang. Ang kanilang mga magulang ay nahulihan ng droga na mga pulisya sa mismong kanilang bahay, kaya naaresto ang mga ito. Muntikan pa nga noong madami si Jericho, ngunit mabuti naman ay pinalaya rin siya. Wala kasi siyang kaalam-alam sa ginagawa ng ate at ng asawa nito. Dahil kung alam niya, ay pinalayas na niya ang mga ito. Ang bahay kasi ng kanyang tinitirhan ay bahay ng kanilang mga magulang.
Kahit ate pa niya ito ay papalayasin pa rin niya. Dahil alam niyang labag sa batas ang ginagawa nito. Sa ngayon ay mag-isa niyang inaalagaan ang dalawang kambal. Gustuhin man niyang pag-aralin ang dalawa ay hindi na kinakaya ng kanyang oras at budget. Mababa lang kasi ang sahod niya sa construction. Baging siya kasi ay hindi rin nakapagkolehiyo. High school lamang ang natapos niya. Nag-ipon siya noon dahil balak niyang bumalik sa pag-aaral. Pero dahil nga sa hindi inaasang pangyayari tungkol sa kanyang ate at ang asawa nito ay nasira ang mga plano niya. Ang naipon niyang 5,000 ay nagastos niya para sa 2 bata. Kaya ngayon ay prioridad muna niya ang mga pamangkin imbes na ang sarili. Kinabukasan, alas 7 ng umaga ay umalis na ng bahay si Jericho at hawak niya sa magkabilaang kamay sina Joey at Taylor. Nagtungo siya sa mabait nilang kapitbahay na si Aling Camila. Aling Camila, iwan ko po muna rito ang mga bata. Sige lang anak, ako na ang bahala sa kanila. Huwag mo silang problemahin. Salamat po Aling Camila. Kapag po sumahod ako, mag-aabot po ako sa inyo ng kahit konti lang po. Para naman po makatulong ako sa inyo kahit papaano. Ay nako, wag na. Ano ka ba? Maliit na bagay lang ito. At saka, dito lang naman ako sa bahay. Wala naman ako ibang pupuntahan. At saka, hindi naman makukulit ng mga pamangkin mo. Ang babait nga nila eh. Palagi silang behave. Sige po, salamat po. Sa totoo lang, hanga talaga ako sa'yo. Dahil hindi mo pinapabayaan tong mga pamangkin mo. Siyempre po, pamangkin ko po sila. At mahal na mahal ko po sila. Napangiti na lamang si Aling Camila. Hangang-hanga siya sa binata. Sige po, ganoon na lang po. Aalis na po ako Baka malate pa po ako sa trabaho. At umalis na nga si Jericho at nagtungo sa isang gusali sa Ortigas na tinatayo nila. Isa siya sa mga construction worker doon. Minimum lang ang sinasahod niya at kuminsan ay may overtime na 100 piso kada isang oras. Ngunit bihira lang siya mag-OT. Dahil nga ayaw niya makaabala ng matagal kina Aling Camila. Mahirap ang kanyang trabaho. 20 years old pa lang kasi siya at hindi naman ganoon kalaki ang kanyang pangangatawan. Hindi siya ganoon nakakabuhat ng mga mabibigat na bagay. Sa tuwing umuuwi siya ay ramdam niya sa paghiga sa kama ang sakit ng kanyang katawan. Imbes na magreklamo ay tinanggap na lamang niya na ganito ang kapalarang ibinigay sa kanya ng Panginoon at ang tanging magagawa lamang niya ay ang maging mapagpasensya. Nang dumating ang araw ng kanya sweldo ay nagpunta siya sa supermarket upang mamili ng mga pagkain. Sa tuwing kukuha siya ng mga item ay tinitignan niya ng mabuti ang presyo na nakalagay roon. Matapos ay kinocompute niya ito sa kanyang cellphone. Gusto kasi niyang siguraduhin kung tama ba ang presyo na nakalagay roon. 2,000 lang kasi ang budget niya para sa grocery. Hindi siya pwedeng sumobra doon. Dahil kung hindi ay maaari siyang ma-short sa mga susunod na araw at iyon ang iniiwasan niyang mangyari. Hiyang-hiya na kasi siyang mangutang ulit kay Aling Giselle dahil sa sinabi ni Kenneth noon. Nang babayaran na niya ang mga items sa cashier, pinapunch na ito ng cashier. Ang isang latang sardinas na nakalagay sa lagayan kanina ay 32 pero 35 ang nakalagay sa screen. Miss, 32 pesos lang ang itong sardinas doon sa lagayan. Bakit 35 na siya rito ngayon? Tanong niya. Ay, baka po ibang item yung 32 pesos. Minsan po kasi pabago-bago ang lagay ng mga item kaya baka po nagkalituhan na. Hindi, 32 pesos talaga siya roon eh. Binasa ko yung pangalan. Ganoon po ba? Baka po lumang price na yun. Kasi po nakalagay po rito 35 pesos siya. Nagtataas lang po talaga ang mga bilihin ngayon. Ganoon ba? Pakansel na lang ng 3 delata. Limitado lang po kasi ang budget ko. Sige po. Nagtaas siya ng isang parang raketa. Ito ay upang tawagin ng isa sa mga manager doon.
Lumapit naman ang manager sa kanila. Ma'am, pa-void nitong 3 sardinas, sabi ng cashier. Bakit po sir? Tanong ng manager. Mali kasi ang presyo na nakalagay daw sa lagayan. Kinalikot na ng manager ang computer upang i-cancel nga ang 3 item. Naku, ganoon ba? Pasensya na sir, huwag po kayong mag-alala. Papalitan na namin ng mga maling presyo ng mga items sa aisle. Sige po. Matapos noon ay umalis na rin siya. Inuwi muna niya ang mga pinamili niya at saka nagpunta sa bahay ni Aling Camila upang sunduin ang mga pamangkin. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Aling Camila at pinagbuksan naman siya na matanda. Magandang araw po Aling Camila. Kukunin ko na po ang mga bata. Joey, Taylor, halina kayo. Nandito na ang tito nyo. Nagmadaling tumakbo palabas ng bahay ang mga bata at niyakap ang tito sa binti. Yehey, tito! Dumating ka na! Sabi ni Taylor. Ngumiti naman si Aling Camila. Kanina ka pa nala hinihintay dahil ngayon daw ang sahod mo. Ang ibig sabihin daw ay makakain sila ng masarap na pagkain. Kaya nga po. Nga po pala. Inabutan ni Jericho si Aling Camila ng 500 pesos. Heto po Aling Camila, tanggapin niyo po. Alam ko pong maliit na bagay lang po ito. Ay nako, ano ka ba? Huwag na. Sige na, kunin mo na yan. Masaya naman akong alagaan ng mga bata. Tanggapin niyo po Aling Camila. Sobrang nakakahiya rin po kasi sa akin na mawala man lang maibigay sa inyo. Hindi mo naman kailangan mamigay. Ano ka ba? Basta, huwag mo na akong bigyan. Ayos ang talaga sa akin na alagaan ng mga bata. Kinuha ni Jericho ang kamay ni Aling Camila at kusang inilagay roon ang pera. Heto po, kunin niyo na po. Wala namang ibang nagawa si Aling Camila kung hindi ay tanggapin na lamang ito. Manghang-mangha siya sa binata. Dahil may prinsipyo at paninindigan talaga ito sa mga sinasabi. Sige po Aling Camila. Maraming salamat po ulit. Bukas po ulit. Sige, kung ganoon. At umalis na nga si Jericho kasama ang mga bata. Doon ay kumain sila ng fast food, fried chicken at spaghetti. Palagi niyang binibilhan ang mga ito na masasarap na pagkain sa tuwing siya ay nakakasahod. Makita lamang ang mga bata na masaya at sarap na sarap sa kinakain ay nabubusog na siya. Joey, Taylor, dito lang kayo sa bahay ha. Magbabayad lang ako ng utang kay Aling Giselle. Sige po. Nagtungo na siya sa tindahan ni Aling Giselle. Walang tao sa tindahan. Pinukpok niya ang bakal na nandoon gamit ang piso. Tao po. At pumasok sa tindahan si Aling Giselle. Oh, ikaw pala anak. Magbabayad lang po ng utang Aling Giselle. Ganun ba? Teka, nasaan ba yung listahan ko? Hanapin ko lang. Sige po. Wala pang 1 minuto ay nahanap na ito ni Aling Giselle at tinignan ng utang ni Jericho. 667 lahat anak. Heto, tignan mo para hindi ka magduda. Sige po, okay na po. May tiwala naman po ako sa inyo. Alam ko pong hindi niyo ko lalamangan. Ay, tignan mo pa rin para sigurado ka. Wag na po. Kapag may tiwala po kayo sa isang tao, hindi na po kayo maninigurado. Kapag naninigurado ka, ang ibig sabihin, hindi ganoon kalaking tiwala mo. Ngumiti naman si Aling Giselle. Ganoon ba? Ikaw ang bahala. Basta nandito lang itong listahan ko kung gusto mong tignan ha? Sige po. At nagbayad na nga si Jericho. Bago siya umalis ay nagsalita pa si Aling Giselle. Nga pala anak, pasensya na nga pala doon sa nasabi ng asawa ko noon ha? Sana maintindihan mo siya. May mga problema rin kami. Naiintindihan ko po. Wala naman po akong sama ng loob sa kanya. Salamat. Basta, kung kailangan mong umutang, bumalik ka lang dito sa akin at papautangin pa rin kita. Huwag mong intindihin yung sinabi ng asawa ko. Napag-usapan na namin yun.
Sige po, Aling Giselle. Maraming salamat po talaga. Sige po, uwi na po ako. At umuwi na nga si Jericho. Lumabas ng tindahan si Aling Giselle at nilapitan ng asawang nakaupo sa sofa sa sala. Nagbayad na si Jericho ng utang niya. Mabuti kung ganon. Bakit po pa sinasabi sa akin yan? Kailangan naman talaga niyang gawin yun. Para lang mapanatag ang loob mo. Diyos ko naman, Giselle. Hindi ka pa ba tapos dyan? Teka, nasaan na ba yung anak natin at bakit hindi pa umuuwi? Nag-text siya sa akin. Malilate daw sila ng uwi. Kasama niya si Tiffany, yung pamangkin ni Aling Camila. May project daw kasi silang gagawin. Kaklase nga yung pamangkin ni Aling Camila? Ano ka ba? Hindi mo ba alam? Wala ka talagang alam sa pag-aaral ng mga anak natin. Pati ba naman yun iniisip ko pa? Siyempre, inaalala kong trabaho ko at kung paano ako makakahanap ng ikakabuhay natin. Sigurado ka bang kasama niya yung anak ni Aling Camila? Baka mamaya may boyfriend na pala yung anak natin yan. Walang boyfriend yan. Ilang oras pa silang naghintay. Ngunit hindi pa rin umuuwi ang kanilang anak na si Selena, isang grade 10 student. Alas 10 na ng gabi ngunit hindi pa rin ito umuuwi. Dito na nabahala sina Aling Giselle at Kenneth. Sinubukan nilang tawagan ng anak ngunit hindi nila ito makontak. Sa kanilang pag-aalala ay pinuntahan nila ang bahay ni Aling Camila at kumatok sa pinto. Aling Camila? Umuwi na po ba rito si Tiffany? Naku, hindi pa nga Kanina ko pa hinihintay. Hindi ko pa matawagan. Sinabi sa akin ni Selena na may project daw sila. Kaninang alas 6 pa yun. Anong oras na? Hindi ko na siya makontak. Nasaan kaya ang mga yun? Diyos ko, sa panahon ngayon, delikado pa naman. Maya-maya ay nagring ang phone ni Aling Giselle. Galing ito sa isang unknown number. Oh, baka siya na yan. Ani ni Kenneth. Hindi sabi nito at sinagot ang phone. Ni-loudspeaker din niya ito upang marinig ito ng asawa. Hello? Hello? Ito po ba ang mama ni Selena? Labis sa kinabahan ang tatlo dahil sa tanong ng caller. Opo, ako nga po. Sino po ito? Isa po akong pulis. Ako po si PO1 Amores. Naaksidente pong anak ninyo at isa niyang kaibigan. Nasa ospital po sila ngayon. Pero wag po kayong mag-alala dahil hindi naman po life-threatening ang kalagayan nilang dalawa. Sabi ng pulis. Laking gulat ng tatlo sa kanilang narinig. Diyos ko, hindi ba talaga malubha ang kalagayan nila? Malubha po ma'am. Pero kagaya nga na sinabi ko, hindi naman po ito life-threatening. Yung kasama niya na aksidente, ano pong pangalan? Tiffany Cayugan po ang pangalan ng kasama niya. Lobat po ang phone niya, kaya hindi namin matawagan ng parents niya. Hindi kasi niya kabisado ang number ng parents niya. Nandito ang tiyahin niya, magkapit-bahay lang kami. Ako, ganoon ba? Pasabi na lang po sa kanila na naaksidente pong anak nila. Pareho po silang ligtas pero malubha nga lang ang tama nila. Punta na lang po kayo sa General Hospital para po mabisita niyo po sila. Okay, sige. Pupunta na kami dyan. Nagmadali na nga silang pumunta sa ospital. Dito ay nalaman nilang nabangga pala ang dalawa ng isang kotseng nawala ng preno. Namatay ang driver na sasakyan at sila naman ay napuruhan sa kanilang mga paa. Tapos na itong operahan, ngunit sinabi na doktor na kailangan nila ng take 50,000 pesos para makalabas na sila ng ospital. Dahil nga namatay ang driver ng sasakyan, ay wala silang ibang maaasahan na tutulong sa kanila. Dito sila ng problema dahil wala naman silang ibang alam na maaari nilang mautangan ng ganoong kalaking halaga. Samantala, kinabukasan, walang kaalam-alam si Jericho sa mga nangyari. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Aling Camila. Pagbukas ang pinto ni Aling Camila ay kita alungkot sa mga mata nito. May problema po ba, Aling Camila?
Pagtataka ni Jericho. Naaksidente kasi ang pamangkin ko, Jericho. Ha? Sino po? Si Tiffany. Naaksidente sila ni Selena kagabi. Ha? Yung anak po ni Aling Giselle? Oo pero ayos naman na sila ngayon. Naoperahan na sila. Kaya lang, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa hospital bills. Ang mahal din ng singil ng ospital 50,000 daw bawat isa sa kanila. Naku, pasensya na po. Sana po ay gumaling na sila pareho. Salamat ha. Sige na anak, umalis ka na at ako na ang bahala kina Joey at Taylor. Ayos po ba? Baka po kailangan yung pumuntang ospital. Hindi na. Nandoon na ang mga magulang ni Tiffany. Sila na raw ang bahala mag-alaga. Pasensya na po talaga, Aling Camila ha. Hiyang-hiya na po talaga ako. Ano ka ba? Hayan ka na naman. Sige na, umalis ka na. At baka malit ka pa sa trabaho mo. At umalis na nga si Jericho at iniwan ang mga pamangkin sa bahay ni Aling Camila. Habang naglalakad siya patungo sa trabaho, ay isip-isip niya sina Aling Camila at Aling Giselle. Naaawa siya sa mga ito. Kung sino pa itong mabubuti sa kanya, ay sila pa itong nagkaroon ng ganitong kabigat na problema. Bandang 5:00 ng hapon ay umuwi na siya galing sa trabaho. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada nang mapansin niya ang isang malaking bag sa isang tabi. Nilalagpasan lamang ito ng mga tao. Natakot siya dahil noong una ay naisip niyang baka bomba ito. Kaya naman nilapitan niya ito at pinuksan ang loob nun. Sa kanyang ikinagulat ay pera pala ang laman ng bag na iyon. Punong-puno ito ng pera. Kaagad niyang sinara ang bag upang walang ibang makakita sa laman nun. Napaisip siya kung sino kaya ang nag-iwan ng ganoong kalaking halaga ng pera sa gilid na sidewalk. Naisip niyang baka aksidente lamang itong naiwan doon. Kaya naman binantayan lamang niya iyon. 3 oras siyang tumayo roon upang hintayin na maaring nakaiwan nun. Ngunit wala pa rin kumukuha nito roon. Tinawagan pa niya si Aling Camila upang ipapatid na malilate siya sa pag-uwi. Inintindi naman siya na matanda at sinabing wala naman itong problema. Nang matapos niyang tawagan si Aling Camila, ay dito niya naalala ang kalagayan ngayon ni Tiffany at Selena. Kung kukuha siya ng pera galing sa bag na iyon, ay malaking tulong yon sa pagpapagamot ng dalawa. Naisip niyang sa ganitong paraan na lamang siya makakabawi sa kabaitan ni Aling Camila at Aling Giselle. Na makapagpasya na siyang kumuha ng pera sa bag, ay kaagad din siyang nakonsensya kung kaya't hindi niya itinuloy ang kanyang plano. Masama ang kumuha ng isang bagay na hindi sa iyo. Yun lamang ang umiikot sa isipan niya. Iyon ang palaging bilin sa kanya ng yumaong ina. 5 oras siyang naghintay doon hanggang sa hindi na siya nakatiis pa. Dinala na lang niya sa police station ng bag at doon sinabi ang lahat. Teka, di ba may nag-report dito na isang babae na nilooban siya ng isang magnanakaw? Ang alam ko, sabi niya, 20 million ang nanakaw sa kanya. Sabi ng isang pulis sa kapwa-pulis. Oo nga no, tawagan ko lang siya. Tinawagan nga nila ang babae at sinabi naman nitong papunta na siya sa police station. Boy, hihintayin mo ba yung posibleng may-ari? Sige po, hihintayin ko po. Gusto ko po kasing masiguro kung siya ba talaga ang may-ari. Ayoko naman pong mabagabag ako mamaya sa pagtulog ko na baka po hindi siya ang may-ari. Sige, hintayin mo na lang. Parating na rin yun. Wala pang 30 minutes ay dumating na nga ang babae. Unang kita pa lang nito sa bag ay alam na niyang kanya iyon dahil nga pati ang bag na iyon ay kanya rin. Ito nga yun! Diyos ko! Ang pera matagal kong iniipon! Sabi ng babae na mangiyak-ngiyak. Nag-imbestiga pa ang mga pulis at nakumpirma nga nilang ito ang pera ng babae.
Pinanood kasi nila ang mga CCTV sa paligid ng bahay na may-ari ng pera at nakumpirma nilang ang bag na iyon ang dalang bag na magnanakaw nang lumabas ito ng bahay. Ang ikinataka nila ay kung bakit ito iniwan na magnanakaw sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi rin nila ito pinagtutuunan ng pansin dahil ang mahalaga ay nahanap na ang nawawalang pera. Ma'am, siya po pala si Jericho. Siya po ang nag-surrender ng pera dito sa police station. Niyakap ng babae si Jericho dahil sa sobrang niyang saya. Jericho, maraming salamat sa iyo. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa iyo dahil sa pagsauli mo ng perang ito. Kung hindi mo ito sinauli sa akin, siguradong hindi ko na alam ang gagawin ko. Humiwalay na ng yakap ang babae. Walang anuman po, ma'am. Ma'am, naghintay siya ng 5 oras sa lugar na iyon para lang bantayan. Inisip kasi niya baka naiwan lang yun doon at baka balikan pa ng may-ari. Kita po namin sa CCTV na nandoon siya. Sabi ng isang pulis. Ganoon ba? Muling hinarap ng babae si Jericho. Salamat talaga ng marami sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Kumuha ng bultong-bultong pera ang babae sa bag at inabot ito kay Jericho. Hindi na niya alam kung magkano ang ibinigay niya. Basta ang alam lang niya ay malaking tulong na iyon para kay Jericho. Heto, tanggapin mo itong pasasalamat ko para sa iyo. Ma'am, ang totoo po niyan ay 100,000 lang po ang kailangan ko. Naaksidente po kasi ang kapitbahay ko. At kailangan po nila ng pabayad sa ospital. Yun lang po sana ay malaking tulong na po yun sa kanila. Ganoon ba? Eh di tanggapin mo na tong pera. Pero masyado pong malaki tong binigay niyo sa akin. Tanggapin mo na. Sige na. Aabot siguro ito ng 250,000. Pero ayos lang yun sa akin. Dahil kung hindi sa iyo, ay hindi ko mahanap ang pera ko. Hindi mo kasi alam, masaya ko ngayon. Salamat po kung ganoon, ma'am. Napakalaking tulong po nitong pera sa akin. Kung sa kanila, makakapagpatayo po ako ng sarili kong negosyo. Walang anuman. Deserve mo yan dahil matapat kang tao. At muli siyang niyakap ng babae. Matapos nun ay inuwi na ni Jericho ang pera at kumatok siya sa bahay ni Aling Camila. Aling Camila, nasaan na po ang mga bata? Nandito, nakatulog na sila. Dito mo na sila patulugin. Masama kung gigisingin pa natin sila. Salamat po Aling Camila ha. Walang problema. Mukhang nag-overtime ka yata sa trabaho. Ang totoo po niyan, galing akong police station. Nakakita kasi ako ng bag na may lamang pera. Kaya inasikaso ko po muna yon. Tapos po, magandang balita po kasi binigyan po ako ng may-ari ng pera. Kumuha ng 50,000 pesos si Jericho sa kanyang bag at inabot ito kay Aling Camila. Heto po, ibigay niyo po sa pamangkin niyo. Teka, galing ba talaga ang perang ito doon sa may-ari nung perang nakita mo? Opo. Saan naman po ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Napaluha si Aling Camila dahil talaga namang nag-aalala siya kung saan sila kukuha ng pera para sa pamangkin. Nayakap na lamang niya sa sobrang tuwa si Jericho. Nako, sobrang maraming salamat para sa perang ito. Hindi ko na ito tatanggihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, nak. Napakabuti mo talagang bata. Walang anuman po. Masaya po akong makabawi sa kabaitan niyo sa amin ng mga pamangkin ko. Ganito nga talaga siguro. Pinagpapala ng Panginoon ang mga taong nagtutulungan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ni Aling Giselle at nag-abot din ng pera doon upang makatulong. Laking pasasalamat ni Aling Giselle sa kanya. Humingi rin ng tawad si Kenneth sa kanya dahil sa nasabi nito noong umutang siya sa tindahan. Hindi naman ito minasama ni Jericho. Kaya anya ayos lamang ito at wala namang problema.
Matapos lamang ang 2 araw ay nakalabas din ng ospital sina Tiffany at Selena. Samantala, nang bilangin ni Jericho ang pera ay nagulat siya dahil umabot pala ito ng 1,200,000 pesos. Dali-dali siya nagtungo sa police station upang piyansahan ang kanyang ate. Hindi niya pinyansahan ang asawa ng kapatid dahil alam niyang ito ang nag-impluwensya sa ate na gumamit ng illegal na droga. Maliban doon ay pinarehab din niya ang kapatid upang mawala ang adiksyon nito sa droga. Ang kagandahan sa kanyang ate ay nagsisisi ito sa ginawa nito at nangako itong hindi na ito uulitin ang kanyang ginawa. Na makalaya ang ate ay ito na ang nag-alaga sa mga anak nito. Si Jericho naman ay nagpatayo ng negosyo. Isang tindahan ng mga case ng cellphone, charger, earphone at kung ano-ano pang gamit sa computer. Maliban doon ay bumili din siya ng isang tricycle na pinarentahan niya sa isang taong mapagkakatiwalaan niya. At nag-aabot na lamang ito sa kanya ng pera. Tinutulungan siya ng kanyang ate sa pagtitinda. Matapos noon ay nagpatuloy siya sa pag-aaral. Kumuha siya ng kursong criminology dahil gusto niya maging pulis. Ang kabutihan ni na Aling Giselle at Aling Camila kay Jericho ay nasuklian dahil si Jericho ay nagpakita ng isang kagila-gilalas na katapatan. Totoo ngang ang kabutihang ginagawa natin sa kapwa ay susuklian din ng Panginoon balang araw. Kaya naman wag na wag tayong hihinto sa pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit sa ating tinutulungan. Dahil ang totoong kapalit sa ating kabutihan ay ang Panginoon mismo ang magbibigay noon sa atin sa hindi inaasahang pagkakataon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!